Yo! Tara na! Samahan niyo ako! Sa bawat lakbay, may bagong kwento. Welcome sa Bicol Eston TV. Mula bundok hanggang sa dalampasigan, bawat tanawin ay may aral na matutunan. Mga kaestong, tara! Biyahe tayo! Ngayong araw, pupunta tayo sa isang lugar na hindi lang basta kainan. Isang lugar na bahagi na ng alaala ng maraming Kapampangan. Isang pizza na ilang dekada nang hinahanap-hanap. At isang pangalan na kapag narinig mo, sigurado may mga taong mapapangiti at magsasabing, "Diyan kami dati kumakain." Mga kaestong, nandito tayo ngayon sa Diddy's Pizza sa Dau, Mabalacat City. Ang tanong, ano nga ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, pagkatapos ng mahigit 5 dekada, hinahanap-hanap pa rin ng mga tao ang lasa ng Diddy's Pizza? Tara! Samahan niyo ako! Mga kaestong, ang Diddy's Pizza ay matatagpuan ngayon dito sa Dau, Mabalacat City, malapit sa MacArthur Highway. Pero hindi dito nagsimula ang kwento ng Diddy's. Kung ikaw ay matagal nang nakatira sa Angeles City, malamang narinig mo na ang pangalan ito. Dahil ang Diddy's Pizza ay nagsimula noong September 1972 sa Balibago, Angeles City. Ibig sabihin, kung tutusin, mahigit 5 dekada na ang kasaysayan ng Diddy's Pizza. At noong 2019, iniwan nito ang dating pwesto sa Balibago at lumipat sa bago nitong tahanan dito sa Dau. Kaya para sa mga dating suki, hindi lang ito simpleng pagpunta sa isang restaurant, parang pagbabalik din ito sa nakaraan. Ang kwento ng Diddy's Pizza ay nagsimula kay Marina Diding Borromeo na nagtatag ng negosyo noong 1972. Alaunan, pinamahalaan din ito ng kanyang kapatid na si Pressy Kirsch. Isipin ninyo, nung nagsimula ang Diddy's, ibang-iba pang itsura ng Angeles at Pampanga kumpara ngayon. Ibang mga kalsada, ibang mga establishmento, higit sa lahat, ibang-iba ang pagkain at lifestyle mo. Pero may isang bagay na nanatili, ang paghahanap ng mga tao sa masarap, abot kayang pagkain na pwedeng pagsaluhan ng pamilya at magkakaibigan. At doon naging bahagi ng kwento ng Diddy's Pizza ang maraming henerasyon. Pero mga kaestong, kung unang beses mo makikita ang pizza ng Diddy's, mapapansin mo, hindi ito yung typical na pizza na nakikita natin ngayon. Hindi ito yung makapal at sobrang lambot na crust. Ang kanilang pizza ay kilala sa manipis at malutong na crust, square o rectangular ang pagkakahati, at may flavor na talagang may sariling personalidad. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao nagsasabing Diddy's is Diddy's. May sarili itong identity, may sariling karakter, higit sa lahat, may sariling alaala. Pero teka muna, akala ninyo pizza lang ang makikita natin dito? Hindi. Isa rin sa mga kilalang hinahanap ng mga suki ang kanilang tacos. At dahil gusto kong matikman ang mga klasikong pagkain nila, syempre, hindi natin palalampasin ito. At mayroon din silang ibang pagkain gaya ng pizza burger at ilang classic Filipino dishes. Par, may itong kaya mo. Iya akong mudili kasi malati mong kaya combination. Pizza. Apong kaya... Kailan na kang years palagi ngayon? 24. Nakalo na, 24. Mag-aral tapo yata. College na yan. Then, ano? Ali, ayan rin tanan na. 1998. Wow. 98. After kaya, school na. College, pero college namin kaya. 2000. Ini nyo yung mas maluwat na. Masaya niya namin. Yata rin kakakaya da. Boy, kaya maluwat niya naman ganyan. Wala na meron niya. Kaya better rin. Boy, Mike na, Michael. Pangob yan. Kahit na para combination malati Sige. apong etong tacos. Manila. Wah. Nandito tayo ngayon sa pinaka-legendary na pizza parlor. Kung masasabi natin isang talagang iconic at saka legendary na lugar para sa mga Kapampangan. Ito ang Diddy's Pizza. Lumaki ako bilang isang Diddy's Kids. Nung unang place nito, yung unang lugar nito ay nasa Diamond Subdivision pa. No, so lumaki akong Diddy's. Kilala ko yung mga staffs nila, mga tumanda na hanggang ngayon nandito pa rin, nakakausap ko sila. Nakakatuwa na mabalikan yung mga
mga usapan, yung mga nakaraan pag nagkikita-kita kami. May mga kababata ako dito na dito rin nagtrabaho. Si Michael, si Nino, at saka yung isang kabats ko nandito rin. So, nakakatuwa lang na makita na hanggang ngayon ay nakatayo pa din at nagsiserve pa rin ng masasarap na pizza, hamburger at tacos itong Didis Pizza. Kaya kung ano ka, kung Didis Kids ka, mag-comment ka naman, share mo naman yung kwento mo dito sa comment section. Marami rin sa mga dating suki ang may sariling kwento tungkol sa Didis. May mga nagde-date noon dito. May mga pamilyang dito nagkikita-kita. May mga magkakaibigan na dito nagsasalo ng pizza. Lalo na noong panahon na malaki ang presensya ng mga American servicemen sa Clark. Naging bahagi rin ng mga ganitong kainan ng food culture sa paligid ng Angeles at Clark. Kaya kapag may isang tao nagsabing, kumain na ako dyan nung bata pa ako, hindi lang pizza ang kanya naaalala. Ang naaalala niya ay isang panahon ng kanyang buhay. Pero may isang bagay dito na talagang tumatak sa akin. Baka marami sa inyo makaka-relate. Noong araw, may malaking goldfish dito. At bilang bata, grabe ang epekto noon. Namamangha tayo kapag nakikita natin yung malaking isda. At isa ako sa mga batang ganoon noon. Uy, ang laki ng isda. Simple lang, pero kapag lumipas ang mga taon, yun palang tinatawag nating nostalgia. At ito na mga ka-estong, ang isa sa mga order na talagang hindi ko pwedeng palampasin. Hello, ate. Ang combination pizza. Thank you so much. Ilang years ka na dito? Okay. Mag-8 years na. Nung nasa Diamond pa ako. Sige, thank you. Doon, galing din ako doon. Galing ka rin doon. Tignan nyo naman, manipis ang crust, malutong, at syempre, nandyan ang cheese at toppings na nagbibigay ng kakaibang combination ng lasa. Ito yung klase ng pagkain na hindi mo kailangan gawing komplikado. Kagat, nguya, at mararamdaman mo agad yung old school Pinoy style pizza experience. Hindi kailangan maging Italian style, hindi kailangan maging imported ang dating. Dahil ang Didis Pizza ay may sarili nitong identity. Pinoy pizza na naging bahagi ng Pampanga. And then, isa pa, syempre hindi mawawala yung tacos. All-time favorite siya. Ayan. Tacos, ayan. Syempre hindi mawawala yung hot sauce mga kaibigan. Same taste. Yun na yun pa din yung lasa. Grabe. Sobrang nostalgic to. Grabe. Nakakamiss. Sobrang. Sarap. Didis Pizza, mga ano na ako, almost 26 years. And nagtatrabaho. Ayan. Lalagyan mo siya. Siya. Hotel. Nigel. Lisa! Walang din. Ano pangalan mo? Bernally. Si Bernaline at saka ikaw ate. Melody. Hello. Ilang years ka na? Sa 7 years. Ikaw ate, ilang taong ka na dito? Oh my God, 20 years? 20 years. Ikaw? Ikaw sir, ilang? 46. 46 years. Mas matanda ka pa sa ano sa... 2 years. Okay, 22 years. Tika sir. 22 years? So, wag mo na 2022. Mas dati dito. 24. 24. 9 years. Sorry nga luwag eh, Mirala. Ano yan? Magbahay lang. Hello sir. Kumusta kayo? Hello Mark. Hello sir. Search nyo na lang. Nandun yung
Meron ako. Makapalaw na kami nga kasi. Apo. Ay, oo. Pumunta ako doon. Nakita ko yung vlog. Tapos, Hindi, okay lang daw. Kitang ka na ako. itang meto nga yan. Eh, nakita mo yan ate? Yung sa may ano? Monasteryo? Yun. Thank you. Mga kaestong, isa pa sa gusto kong ibahagi sa inyo ay ang mga taong nasa likod ng Didis Pizza. Nakausap ko ang ilan sa kanilang mga staffs at nakakatuwa dahil may mga taong ilang dekada na ang inilaan sa kanilang trabaho dito. Imagine ninyo, sa panahon ngayon na maraming trabaho ang mabilis magpalit ng tao. May mga empleyadong nananatili. Ibig sabihin, hindi lang pagkain ang nabuo sa Didis. May mga relasyon, may mga alaala, may mga kwento, may mga taong naging bahagi ng paglago ng lugar na ito. Sir, ano pangalan mo? Mark Jason po. Ano? Mark Jason. Ilan taong ka na dito? Nag-bag pa lang po. Ikaw sir? Raymond po, 3 years. 3 years? Oh, wow. Ito yung mga Didis po sir. Grabe. Mga kaestong, sa dami ng bagong restaurants at food trends ngayon, maganda pa rin na mayroon tayong mga lokal na negosyo na patuloy na nagbibigay sa atin ng mga pagkain may kasamang kasaysayan. Ang Didis Pizza ay hindi lang tungkol sa pizza. Grabe. Ito ay tungkol sa alaala, pamilya, pagkakaibigan at nostalgia. Mula 1972 hanggang sa kasalukuyan, naging bahagi ito ng culinary history ng Pampanga. Simula umpisa. At sana, bilang mga Kapampangan at bilang mga Pilipino, patuloy nating tangkilikin ang mga lokal na negosyo. And then yung may-ari nito, from the very start hanggang ngayon, siya pa rin ang may-ari. Diba, it's amazing, grabe. Ang daming pinagdaanan nitong restaurant na to. From the original place dito sa may Diamond Subdivision, nandito na yun sa Taho, inilipat. Pero hindi pa rin nagpa-awat yung mga customers talaga. Mga loyal customers kagaya ko. Talagang babalik at babalikan mo kasi may mga kwento tayo dito. Nung nakaraan. Kaya congratulations po, Ma'am Marina Borromeo. Sigurado ko, good boss ka kasi nagtagal yung mga kaibigan ko dito, yung mga kakilala ko dito sa'yo. Imagine, 24 years, 22 years nagtatagal sa'yo bilang empleyado nila. Congratulations, Didis Pizza. Kung dati ka nang kumain sa Didis Pizza, i-comment mo naman kung anong pinaka-naalala mong pagkain dito. At gaya lagi ng aking sinasabi, mga kaestong, tara, biyahe tayo! Hanggang sa susunod nating kwento, pagkain at pasyalan dito sa Kong Estong TV. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Ilan taon ka na dito, sir? 5 years po, mag-isip ka 6 years pa next year. Pero dinat na mo yung sa Diamond. Dito na po ako. Dito na. 21. Ano pangalan mo, sir? Break sir, break. Maraming salamat mga kaestong! Walang kapantay. Yo, hoy, hoy.